Hello, welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video, let's do the weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, at Rising na Scorpio for November 3 to 9. If you're new po, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam kung ano yung Sun, Moon, at Rising sign mo, kasi importante siya, may link tayo sa dulo ng video para mapanood mo. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung gusto mong magpa-schedule ng private reading or spellworks, or gusto mo lang mag-donate using GCash Maya, you can use the details in the description below o yung ating thanks button sa baba. Okay. Scorpio, how are you? So we have here the Ace of Pentacles. Ay! Ready ka na ba sa brand new movement sa buhay mo? Ready ka na ba sa mga bagong places na pwede mong ma-explore? Now, hindi lang to constrained doon sa physical movement. Pwede rin itong exploration to bagong knowledge, bagong relationship, bagong friends. So, literal, mga bago na papasok sa life mo. Siguro, it's one of the gift ng universe sa'yo dahil tapos naka-Pluto direct na tayo in Aquarius. So, andyan na time naman para time naman para ikaw naman yung mag-accept. Ikaw naman yung maging receiver. Ikaw naman yung taga-tanggap. So, ayan na. It's a brand new morning, a brand new world. Bago. May bago. Kasi bago parating. Pero ano yung nagkakos para, kumbaga, ano yung nag-hold back para sa yung cover mo? Meron tayong 10 of Swords. Sabi ko nga sa'yo, huwag ka mag-overthink. Huwag ka mag-overanalyze. Tsaka tigilan natin kasi may iba sa inyo na parang kino-question nyo, para ba sa akin ba talaga to? Kaya ko ba talaga to? Is it really something na capable ako? Is it really something na pwede ko matanggap? Yes. Kasi ikaw lang naman nagsasabing hindi. Ikaw lang naman yung nagsasabi na, baka hindi ko to magawa. O baka hindi ka ako karapat-dapat dito. Dude, universe na nakita eh. Yung universe na ang nakakapansin. And hindi naman, sorry sa term, hindi naman siya nga ang universe para ibigay niya isang bagay na hindi mo deserve or hindi mo kayang i-process o hindi mo kayang i-handle, di ba? Kung isa sa magulang, hindi naman siya magbibigay ng isang gamit sa anak niya na alam niyang hindi pa responsible. You've been through a lot. And you deserve this. Huwag mong pahirapan yung sarili mo. You deserve to be loved. You deserve to be blessed. Deserve mo. Okay? Yun yung kailangan mong ma-implement sa sarili mo, sa isipan mo. Now, yung desire card mo is the Six of Swords. Alam mo yung mga moments mo na tinatake mo into mind na, baka kasi maganto yung maging reaction nila. May mga tao na mainggit. Hayaan mo silang mainggit. Hanggang ganun lang naman sila eh. Hindi mawawala ang mga inggitero at inggitera sa mundo. Nagkataon may mga iba na pag nainggit sila, ang ginagawa nila is ginagamit nilang inspiration yon. Pag nainggit sila ginagamit nila yun na pattern para, paano nyo nagawa? Nakainggit naman. Sa aralin nila paano mo ginagawa or magpapaturo sila. Yun, that's a positive side ng inggit. Pero, kasi ganun lahat ng tao eh. Ngayon kung may mainggit sa sinira, let them. Hayaan mo silang magsalita. Hayaan mo silang kumuda. Kasi sa bandang huli, ikaw, may na-develop ka, may na-achieve ka, sila, wala. Napagod lang sila kakadakdak. Napagod na, naubos ay oras nila, ending, sila pa yung nawalan. Na yung foundation mo, meron tayong Page of Swords. Naman, daming mong mga bagong learnings na parating. So, yung learnings na to, huwag mo i-constrain na mag-aaral ulit ako. Kasi minsan yung mga simple life hack skills, mga bagay na makakatulong sa'yo para to be a better person, mga ganung bagay, actually, importante yun eh. So, andito yung pinapakita ng cards na there will be a lot of people who will offer you to learn, pwede indirectly or directly. There will be trainings that will be coming. Merong mga simpleng, mababasa mo lang or pwedeng mapanood mo or marinig mo or makwento lang sa'yo. Pwede pala yun. Tapos, you're going to use it
And that will improve your life bit by bit, little by little. Na andun yung mapapansin mo na, hala, okay pala to eh. So, dapat pala ganito yung sundan ko or I let this happen more. So, ando na, kasi nga, everything is going to be brand new. Daming bago. Now, in the past, we have here the Seven of Cups. Ako naniniwala naman ako natuto ka na. Natuto ka na hindi lahat ng tao, may pag-asang matulungan mo o mabago yung buhay. Kasi, parang sa pagsasaka. Merong mag-aararo, may magtatanim, may magpapatubig, may maani. Maraming process. Hindi lahat ng process na yun ikaw. Pwedeng sa isang part na ikaw yung magbubungkal ng lupa. Pwedeng at some point ikaw yung mag-harvest. Huwag mong ibuhos lahat ng oras mo, attention mo, resources mo, just to help one person na ayaw tulungan yung sarili niya. So, kailangan bitawan mo din yung mga taong yun eh. Let them be. Pwedeng tapos na yung role mo at sinasayang mo na yung oras mo. Let the next person or let the next step ng universe ang mangyari dito. Yan mo sila. Huwag mong buruhin yung sarili mo. Unless siguro supervisor ka nila. Pero for life changes, madaming process ang universe at madami siyang ginagamit na tao. Now, ikaw in the future, we have here is the Four of Wands. Well, happiness lang naman talaga yung ina-achieve ang dinidesire mo, especially mga Moon and Scorpio, malalalim na connections na hinahanap nyo. Mahanap mo siya eh. Andon kasi na ang dami mo nang ininvest, ang dami mong binigay para sa ibang tao, especially para sa family mo. Andoon na, yung iba nga sa inyo, sobrang pagmamahal sa naging mga partners nyo, medyo naging bulag-bulagan kayo sa mga ugali nila, sa mga ginagawa. Andon na, those are in the past. So, eto na yung sabi ng universe. Welcome your new family. Newly and improved, of course, someone itatrato ka na pamilya. More than kasi ng isang relationship na gusto mo na romantic, andoon na gusto mo siya maging best friend. So, kung nakakonect ka sa readings natin, invite kita na mag-subscribe, like, and share para may access ka sa future videos natin. Pero sa ngayon, tuloy natin yung readings mo. Okay, so yung iyong physical environment, we have here the Three of Swords. Engage mo yung sarili mo. Tuloy mo yung engagement mo sa pakikipag-usap, nakikipagtalastasan sa ibang mga tao. Kasi ando na kailangan mong i-risk yung tinatawag na discomfort para mahanap mo yung totoo. And andoon na, ayaw mo magkaroon ka ng friendly conversation. Ando na yung moment kasi na in-expand mo na yung connections mo eh. May kasamang lande, which is very normal para sa'yo. Pero, sa sides lang yan eh. More on you building new friends, finding new connections, and making sure na magkakaroon ka ng mga bagong connections na to. Meron silang may ambag sila sa life mo. Meron silang ibibigay na makakabuti para sa'yo. And in return, alam ko, ikaw din, hindi ka naman papayag na masapawan ka sa pagbibigay mo eh. Andoon na tatapatan mo kasi naniniwala ka it's giving. It's also in taking and giving yung dapat yung relationship. Now, with your emotional environment, we have here the card of the Hermit. Ayan, so medyo hindi ko alam kung para sa lahat to ha, o kung para sa may sun, moon, or rising to, pero expect mo merong talagang magsasabi that they missed you and andoon na nag-develop sila ng nararamdaman towards you. Ando na kasi skeptical ka eh. Magiging skeptical ka. Give them a chance. Siguro yung pinakamasasabi ng cards. Give them a chance para to show yung affection nila na para mapakita nila na, makilala mo man sila. Huwag ka agad mag-rush into judgment. Yan, dapas nga, di ba? Nagtiwala ka. Pero, naman natin tao pare-pareho. Let them also show. Walang masama. Now, hopes and fears mo, we have here the Emperor. Alam mo yun, ang daming nag-hope sa inyo talaga ng connection. Yung that deep connection. Hindi naman exactly na sabihin natin is relationship.
Pero, of course, open ka doon. Pero doon na may malalim na ugnayan, may malalim na pagkakakilanlan sa bawat isa, malalim na connection na hinahanap mo, well, wait ka lang, sabi ng universe. Because, ang future mo, we have here the 5 of Swords. Alam mo yung kasi continuously ginagawa mo yung kailangan mong gawin. Parang andun na, okay, sige, ito yung mga responsibilities ko, tutuloy ko lang siya. Alam mo yun, how while you're doing that consistently, napapansin ng mga tao yun. Kasi in this world of, sa mundo natin na ang mga tao bigla na lang nawawala ng walang kaabog-abog, may isang Scorpio na consistent sa kanyang sarili. And that consistency will be your ticket para i-attract mo yung mga tamang tao, mga tamang bagay, tamang events sa buhay mo para makuha mo yung mga bagong bagay na to. I hope nakatulong yung reading sa'yo. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago ka, subscribe, like, and share. So maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna. Blessed be. And I hope to see you on our next video. Mula po dito sa Baguio City. Have a great day. I'll see you soon. Bye!